Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na pinagkalob sa atin ng Panginoon ngayong pong umaga, ito po ay nasa Jeremiah chapter 2 and verse number 13. Ito po ang sabi ng talata, "For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hewed them out cisterns, broken cisterns that can hold no water." Well, the title of our topic for this morning is the emptiness of God's people. Well, actually kanina, nung pinag-aaralan ko po ito, sabi ko, doon sa title natin, very ironic. Bakit po? Kasi sabi po rito, the emptiness of God's people. So sa madalit salita, parang isang nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya, kilalang kumpanya, na parang ang dating hindi tumatanggap ng sweldo. Parang ganito kung kayo po nagtatrabaho sa isang bangkong kilala o kaya sa malaking mall and then tinanong ka ng isang kaibigan mo, kamusta yung trabaho mo, kamusta yung sweldo mo, and then ang magiging sagot mo, eto nga, wala kaming sweldo, delay, o kaya hindi kami mapasweldo nung kumpanya. So nakapagtataka naman, ang laki-laki nung mall, araw-araw, pinupuntahan ng mga tao, ang daming pumapasok, ang daming namimili, pero bakit ang effect? Parang wala siyang sweldo o hindi siya kayang pasweldohin nung kumpanya. So, ganun din po, mga kapatid. Kasi the emptiness of God's people. Naniniwala ho tayo, ang Diyos po natin Diyos ng imposible. Naniniwala tayo, ang Diyos natin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naniniwala rin tayo, mga kapatid, na ang Diyos natin siya ang lumikha ng lahat ng meron sa mundong ito, maging sa bawat isa po sa atin. So sa madalit salita, isang malaking tanong, bakit ganito ang naging kalagayan ng bayan ng Panginoon? At bakit din po kung minsan nararanasan natin yung ganitong sitwasyon na tila baga para bang napakailap at napakalayo sa atin ng pagpapala. Kaya nga maganda alamin natin, pag-aralan nating maigi. Kasi kung titignan po ninyo, sabi po rito sa verse number 13, "For my people," so ibig sabihin, ang context nito bayan ng Panginoon. Pero mga kapatid, paalala ko lang po, pag sinabi ho kasing Judah, Jerusalem, kadalasan yan po tinatawag na Israelites. Piling bayan ng Panginoon. They are chosen nations. Pero kung pag-aaralan nating maigi, ang bayan ng Diyos nahahati po sa dalawa. Meron pong tinatawag na Northern Kingdom at meron din pong Southern Kingdom. Pero kung titignan ho ninyo, mga kapatid, yung 12 na yon, nahati po yun sa dalawa. So sa madalit salita, hindi ho naman lahat na yung 12 tribes na yon talagang problema at sakit ng ulo ho ng Diyos. Kaya lang, na-generalize. Pag sinabi ho nating chosen nation, pag sinabi ho nating Israel, kumbaga, kasama na ho dyan yung 12. Pero ang totoo po nan, majority ng Northern Kingdom nandoon po sa Southern Kingdom. Yung mga tribes from doon sa Northern, nandoon po sa Southern. So sa madalit salita, iilan lang naman yung natira dito po sa Northern Kingdom. At ang tinutukoy ho natin, ito pong lugar na ito na kung saan nandito po yung mga taong binabanggit ho ng Bible na tumalikod at iniwan ang Panginoon. Kaya nga mga kapatid, eto ho ang magandang pag-aralan natin. Alam nyo ho ba, binanggit ho rito, sabi ng Bible, "They have forsaken me, the fountain of living water." So sa madalit salita, meron pong gustong ipakita ang Panginoon sa kanila rito. Ginamit po rito yung living waters, yung buhay na tubig. Alam naman ho natin, ang tubig napakahalaga. Kanina nga, ni-research ko po, ito ang sabi ho nung akin pong nabasa, water is very important for your body. Water travels throughout your body carrying nutrients, oxygen, and wastes to and from your cells and organs. Water keeps your body to cool as part of your body's temperature regulating system. And then water cushions your joints and protects your tissues and organs from shock and damage. So sa madalit salita, napakalaking pakinabang ng tubig sa atin pong buhay at maging sa ating katawan. Mahalaga ho yan, mga kapatid. Kailangan ng katawan natin ang tubig. Pero ito ho ang nangyari. Mga kapatid, ang pinag-uusapan ho natin dito yung buhay na tubig. Ang sabi ho ng Bible, "They have forsaken me." Ang Diyos ang tinutukoy ho natin na siyang source o kaya pinagmumulan ng tubig ng buhay. Kaya nga mga kapatid, God is the fountain of living waters, that never-ending supply for good, pure, essential supplies of life.
So sa madaling salita, ang kailangan natin ang Diyos na siyang hindi po nauubusan ng pangtugon sa pangangailangan po natin sa ating mga buhay. His people, kung titignan po ninyo in verse number 13, yung karugtong, inihimay-himay ho natin, and you them out cisterns, broken cisterns that can hold no water. So kahit anong gawin nila, wala hong nangyayari sa kanilang mga buhay. God is the fountain of living waters. Naniniwala tayo, siya ang source ng lahat, siya ang pinagmumulan ng lahat. So, eto ho, His people then work hard, sabi ng Bible, yun themselves for a greatly inferior supply. Yung cisterns na tinatawag, despite their hard work, all they ended up with were broken cisterns that can hold no water. Kahit anong gawin nila, magsumikap man sila, magtrabaho man sila ng matindi, ang sabi ng Bible, para silang lalagyan na butas. Yung cisterns na biyak, kumbaga may crack. Sa kahit punuin ng Diyos, hindi naiipon. Kahit lagyan ng Panginoon ng blessing, tumatapon. So sa madalit salita, mga kapatid, ito ho ang magandang pag-aralan natin. Bakit nagkaroon ng ganitong sitwasyon sa piling bayan ng Panginoon? Alam naman natin, nandoon ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Nandoon ang pagpili ng Panginoon sa kanila. Well, naniniwala tayong lahat. Kung bakit ho tayo naligtas at nagkamit ng buhay na walang hanggan, dahil po sa tayo ay inibig ng Diyos. Mga kapatid, sang-ayon po ba kayo na inibig tayo ng Diyos? So kung yung kanyang buhay, ibinigay niya para sa ating kaligtasan, yung kanyang sakripisyo, hindi mababayaran ng kung ano paman, ginawa ng Diyos. So how much more na yung ating pangangailangan sa araw-araw, yung ating mga kahilingan na nakikita naman nating makatwiran, kailangan natin, mainam ito para sa atin, pero bakit parang ang hirap nating makamtan? Yun ho yung magandang sagutin natin, mga kapatid, mula po dito sa ating binasang talata o pinag-aaralang talata. Kasi hindi ho po pwede na meron tayong mayaman ng Diyos, pero tayong mga naglilingkod, naghihirap. Hindi ho po pwedeng meron tayong maibiging Diyos, pero yung buhay natin parang itinakwil at pinabayaan. So, kumbaga, tignan natin, sabi ko nga, napaka-ironic. Imaginin po ninyo, ang pinaglilingkuran natin Diyos na makapangyarihan, Diyos na may-ari ng lahat, pero bakit empty tayo? Pero bakit parang hindi ho natin maranasan yung kasaganan? Di ba? Kapag ikaw ay nagtrabaho sa isang malaking kumpanya, kapag ikaw ay nagtrabaho sa, kumbaga, kumikitang negosyo, kahit pa paano, mararamdaman mo sa buhay mo na yung iyong napasukang kumpanya, maganda. Nandyan yung mga benepisyo. Nandyan yung mga insentibo, nandyan yung bonus, nandyan yung, alam niyo po, kapag ikaw ay napunta sa magandang kumpanya, napakapalad mo. So, mga kapatid, kung ikukumpara natin sa bahagi ng Diyos, tingin ko po sa Diyos, wala ho tayong itatapon wala ho tayong itatakwil. Lahat ho mabuti, lahat tama para sa Kanya. So, sa madalit salita, bakit ho natin ito nararanasan? Bakit ito nangyari sa bayan ng Panginoon? Yan ho ang magandang bigyan natin ng pansin. Number 1, the wrong decision. Kasi sabi ho ng Bible in verse number 13, for my people have committed two evils. Number 1, they have forsaken me. Tandaan natin palagi, mga kapatid, sa buhay po nating ito, marami nang pinatunayan ang Diyos na talagang kakaiba na nangyari sa atin. Mga kapatid, talagang kung babalikan ho natin sa simulat sa pool ng atin pong pagkaligtas hanggang ngayon o maging yung ating pagkasilang sa mundong ito hanggang ngayon, naniniwala ako ang Diyos ay hindi po nagpapabaya sa kanyang mga nilikha at sa kanyang mga niligtas. So, ang nangyayari po, mga kapatid, sabi ho ng Bible, they have forsaken me. Ito ho, liwanagin natin. Para mas lalo humaganda tong ating pinag-aaralan. For my people have committed two evils. Kasi akala ng iba, ang masama lang ay yung lumalaban sa Diyos. Ang iniisip ng iba, ang masama lang yung nagre-rebelde sa Panginoon.
Kundi, sabi ho ng Bible, they have forsaken me. So kapag iniwan natin ang Panginoon o yung kanyang gawain, mga kapatid, kayo na ho ang humusga. Ika nga sa mga nagte-trending na mga napapanood natin, sa mga nagba-viral. May mga caption na nakalagay doon, kayo na ang humusga. Panoorin nyo kung ano po ang nangyari dito ho sa kwentong ito. Sabi nung nag-post, kayo na ang humusga. Well, mga kapatid, kayo na rin ho ang humusga nito. For my people have committed two evils. Number one, they have forsaken me. Kaya kapag iniwan natin ang Diyos, alam naman ho natin na nagre-represent ng Panginoon dito ho sa mundong ito, yung kanyang gawain. So, in effect, kapag iniwan natin ang Diyos, kapag iniwan natin o pinabayaan natin ang gawain, mga kapatid, tayo ho ay namamali sa harapan ng Panginoon. Sabi ho ng Bible, we have committed evil. Tayo ho ay gumagawa ng hindi ho tama at masama sa harapan ng Panginoon. So sa madalit salita, wag na wag ho nating papayagan na atin pong makaligtaan at mapabayaan ang Diyos o yung kanyang gawain. Dahil kapag yan po ay nangyayari sa ating mga buhay, malinaw po na sinabi ng talata, they have committed evils. So yan ho ang sabi ng Bible. Yan yung unang kanilang ginawa. So nagpasya sila na iwan ang Panginoon. Ito po, kadalasan, ito ho ang sakit ng Israelites. Ang Diyos ay nagpapakilala palagi sa kanila ng kanyang kabutihan, ng kanyang kadakilaan, at ng kanyang pag-ibig. Pero ano po ang ginagawa ng Israelites, ng chosen nation, ng bayan ng Panginoon? Tandaan ninyo mga kapatid, hindi ho lahat masama. Kaya lang na-generalize kasi nga ang tawag sa kanila Israelites. Ang tawag po sa kanila, chosen nation. Pero itong pinag-uusapan natin, sa bahagi po ito ni Prophet Jeremiah sa kanyang jurisdiction. Ito ho yung Northern Kingdom. Pero hindi naman ho lahat ng nasa Northern Kingdom talagang evil. Ito ho ang binanggit ng Panginoon sa kanila. Sabi po rito, they have forsaken me. Sa madalit salita, ano ba yung pinabayaan nila? Ano ba yung iniwan nila? Simple lang naman. Ang sabi ho ng Bible, the fountain of living waters. Kaya pala sila naghihirap, kaya pala sila kinakapos, kaya pala walang nangyayari sa kanilang mga buhay, mga kapatid, ang iniwan nila is the source of everything. Wag ho nating yakapin ang pag-aaral. Wag ho nating yakapin ang pagtatrabaho. Wag ho nating yakapin ang anumang mga bagay sa mundong ito para talikuran ang Panginoon. Hindi ba pwedeng naglilingkod tayo na mahal natin ang Diyos at mahal din natin yung ginagawa natin para sa sarili natin? Ang tama ho, balansehin natin. Wag ho tayong mag-focus sa isang bagay at iiwan natin yung isang bagay. Pag-aralan nating maigi na mahalin natin ang Diyos na hindi ho natin napapabayaan yung pag-aaral. Mahalin natin ang Diyos na hindi ho natin napapabayaan yung ating pamilya. Pag-aralan natin na ibigin ang Diyos na hindi ho natin napapabayaan yung ating karir. Ang nangyayari, masyado tayong nakafocus sa mga bagay na kinakarir natin, nakakalimutan natin, meron tayong Diyos na siyang source ng lahat ng kailangan natin. So tandaan nyo palagi, hindi dapat maging kaaway ng Diyos ang isang mabuting bagay. Hindi ho dapat maging kaagaw ng Panginoon ang mga dapat iniibig din natin. Mahal natin dapat ang ating pong sarili. Mahal po natin dapat ang ating pong kumbaga pangarap. Mahal din po natin yung ating pamilya. Mahal natin. Pero wag ho nating makalimutan na yan ay maging kapalit ng pag-ibig natin sa Diyos. Tandaan po ninyo, ang bayan po ng Panginoon piling bayan ng Diyos. Lahat po ginawa ng Diyos para ipakita sa kanila yung kanyang pag-ibig. Pero ganun pa man, pilit silang naghahanap ng iba pang kikilalaning Diyos. Masakit ho yun sa bahagi po ng Panginoon. Ito yung kanilang naging maling desisyon. Nagpasya sila na iwan ang Panginoon at humanap ng sarili nilang paraan. And then second thing, not only their wrong decision, but also their wicked deeds. Tignan nyo ho, sabi ho ng Bible in verse number 13, kaya hinimay-himay ho natin kanina, and hewed them out cisterns, broken cisterns. Ito ho kumaga, ayoko hong iniingatan ko kanina na ito po yung maging parang allegorical. Yung literal maging spiritual. Yung spiritual gawin nating literal. But in this case, sabi ho ng Bible, hewed them, ibig sabihin, they hewn themselves. Nag-effort sila, ginalingan nila, pinagbuti nila, nagtrabaho sila ng matindi. But yet, anong sabi ng Bible? Broken cisterns ang kanilang na-produce.
Anong ibig sabihin? Kahit ano hong gawin natin, pag sinira ho natin yung vessel na kung saan doon inilalagay yung blessing ng Panginoon, kahit umulan pa yan ng pagpapala, kahit bumaha pa ng blessing, hindi yan maiipon kasi may sinira tayo. Meron tayong winasak, meron tayong iniba sa direksyon at disenyo ng Panginoon. So, anong sabi ng Bible? Ito po, they have forsaken me and you themselves. Parang kaya nila ginawa ito kasi nga parang kaya nilang tumayo sa kanilang sarili. Tandaan niyo mga kapatid, ito ang kanilang maling ginawa. Iniwan ng Diyos. Pangalawa, tinignan nila na yung sarili nila, kaya na nila, na kahit wala ang Diyos. Isipin niya mga kapatid, wag ho tayong maging matayog, wag ho tayong magmalaki sa harapan ng Panginoon sa kalagayang tingin natin, hindi na ho tayo dadaan sa problema. Tingin natin, parang kaya na natin ang lahat. Yan ho ang kanilang ginawa. Sabi ho ng Bible, you themselves. So, ibig sabihin, nag-effort sila ng matindi, ginawa nila ang lahat, gumising sila ng maaga, nagtrabaho sila ng mainam, ibinigay yung best nila. But sabi ng Bible, anong na-produce? Broken cisterns. Kahit pa maganda yung cistern na yan, kung biyak naman yan, tatapon din ng blessing. Kahit buo pa yan, kahit maganda pa ang pagkapintura at pagkaporma ng cistern na yan, kapag yan merong crack, liligwak pa rin yan. So kaya hindi po sapat ang pagsusumikap natin, mga kapatid. Hindi ho sapat yung tingin natin na parang kaya na natin sa sarili natin. Pwedeng ngayon okay. But sooner or later, haharap tayo sa katotohanan na yung meron tayo, walang magagawa sa talagang kailangan natin. Mag-e-end up tayo sa katotohanan, kailangan pa rin natin talaga ang Diyos. Kaya hanggat maaga, hanggat may pagkakataon na maayos ang ating kalagayan, lagi nating iparamdam, Lord, wala kami rito kung wala ka. Lord, hindi kami magiging ganito kung hindi mo kami pinayagan. Kahit malakas kami, kahit matalino kami, kahit may kakayanan kami, kahit marangal kaming pamilya, kung hindi mo kami pahihintulutan na maging maganda ang aming buhay, walang mangyayari sa amin. Kaya tandaan natin palagi, ito ang ginawa ng bayan ng Panginoon. They have forsaken the Lord and then yun themselves. Yan ang sabi ho ng Bible. Tinignan na nila na kaya nila at malakas na sila sa kanilang sarili. But yet, anong sabi ng Bible? Yung ginawa nila, wala pa ring napatunayan. Tandaan po ninyo, ano man ang marating natin, ano man ang ma-achieve natin sa buhay natin, dating pantay sa katotohanan na wala ho tayong pwedeng ipagmalaki sa harapan po ng Panginoon. Yan ho, yung pangalawang bagay. And last but not the least, their wasted delight. Alam nyo ho, hindi ba't ang happiness natin ay yung makita nating tayo po nasa maayos na kalagayan? Sila ho hindi. Sinayang nila yung bagay na kung tutuusin, kagalakan sa buhay. Tandaan po ninyo, ang Diyos po ay hindi maramot. Ang Diyos po ay hindi nagkakait sa atin ng magandang future. Ang Diyos po ay hindi ho nagkakait sa atin ng maging masaya tayo. Yun nga lang, baka nasasayang ho yung blessing ng Panginoon. Kaya wag ho nating payagan na kung tayo po ngayon nakakaranas ng kabutihan, kasaganaan ng Panginoon, lagi ho nating ibalik sa Kanya ang glory. Wag ho nating iwan. Hindi ho tayo binless ng Panginoon para makalimutan natin siya. Hindi ho tayo pinalalakas ng Panginoon para gamitin natin yung kalakasan sa ibang bagay at hindi para sa Kanya. Hindi ho tayo binigyan ng Diyos ng meron tayo para kalimutan natin yung gawain niya. Mga kapatid, tandaan po ninyo, susi ng kapayapaan, susi ng kabanalan, susi ng katagumpayan, yung pangalan ng Panginoon. Kapag ang pangalan ng Diyos ay nakakapit sa lahat ng ginagawa natin, asahan nyo na po na lagi tayo papunta sa pagtatagumpay. Pero kahit maganda ang kalagayan natin, kapag wala ang pangalan ng Panginoon, ang ending pa rin yan, buhay na hindi po karangal-rangal sa harapan ng Panginoon. At para po sa ating paglulundo, sabi po ng Isaiah chapter 55 and verse number 7, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and He will have mercy upon him, and to our God, for He will abundantly pardon. Mga kapatid, ang maganda ho, makita tayong laging nanunumbalik, nagpapakababa, at nagpapasakop sa Panginoon. Kaya kung minsan na nangyayari sa atin na parang tayo nalalayo, naliligaw ng landas, nandiyan ang Panginoon, lagi nag-iintay at handang
tanggapin po tayo para sa ating pagbabalik. Kaya nga mga kapatid, paalala po ito sa ating lahat. Ayaw ng Panginoon na tayo po ay nalalayo sa kanyang kalooban. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay napaalalahanan at nabusog ng mensahe po ng Panginoon. Samantala, ito po ang ating trivia for this morning. Ang atin daw pong Panginoon ay fountain of blank blank. Yan po ang ating trivia. Para po sa umagang ito, ang ating Panginoon ay fountain of blank blank. Yan po ang ating trivia for this morning. At ito po, mga sumagot ng tama kahapon. Para lang po sa ating trivia yesterday, I ordained thee as a prophet of, ano pong samang sagot? Ano po ang sagot natin? Mga kapatid, sabi ho ng Bible, I ordained thee as a prophet. So yan po ang tamang sagot para po sa ating trivia yesterday. Ito po, mga sumagot ng tama. Ang number 1, ready na ho natin yung ating mga kamay para sila i-congratulate. At palakpakan natin. Number 1 ay si Ninang Ana Lacuna. Good morning po, Nang Ana. Kayo po ang number 1 kahapon sa ating trivia. Congratulations po. And then, ang pangalawa naman natin ay si Ninang Kiten. Nang Kiten, number 2 po kayo sa ating trivia. At ang pangatlo naman natin ay si Ate LV Bautista. Congratulations po kay Ninang Ana, kay Ninang Kiten, at kay Ate LB. Palakpakan po natin sila. Naku po, nakaka-bless naman itong mga mami natin, yung mga ninang namin. So, maraming salamat po ng Ana, ng Kiten, at maging kay Ate LB. Ninang LB na rin. Kasi nga, parang ninang na rin, sa dami ng blessing. Okay, so congratulations po sa inyo. And maging ang pang-apat naman natin, ito pa yung mga sumagot ng tama. Ang pang-apat natin ay si Sister Weng. Ang panglima natin ay Sister Gypsy. Ang pang-anim ay Sister Marian Kauyong. Yan po yan sa Calbayog, Samar. Ang pang-pito natin ay si Ate Milet De Lara. Pang-walo si Ate Rose. At ang pang-siyam ay Sister Glidel. At ang pang-sampu natin ay si Sister Rica Ranalan. Diyan din po yan sa Calbayog, Samar. Okay, congratulations! Sila po ang top 10 natin yesterday. At ito po, mga sumagot ng tama. Ang 11 ay si Pitcher Rodel. Pang-12, Pitcher Alvin. Pang-13, si Ninang Alice. At pang-14 natin ay si Sister Mati. And then pang-15 ay si Ate Nelly Pascua. At ang pang-16 ay si Sister Gina. At ang pang-17 ay si Brother Gab. Naku, daming sumagot kahapon. Nakakatuwa naman. Congratulations po sa inyo. At maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsama sa amin sa pag-aaral ng salita po ng Panginoon. At gusto lang ho nating ipaalala na isama sa prayer si Kapleo Kagawan, and then si Nanay Olivia Tahuna, and then si Kuya Ray Cortez, si Nanay Bilen Victoriano, and then si Mami, si Sister Len, and then si Pastor June Bertos, at si Nanay Cristina Gueta, si Ate Nelly. Sama ho natin. Pagalingin, palakasin po siya ng Panginoon, at maging si Tatay Tomas Beltran. Okay, sama ho natin sa prayer palagi. And please, ipag-pray nyo rin po yung aking pagbiyahe papuntang Samar ngayon po after ng bread talk. Kaya I need your prayer. Kailangan ho namin ng inyo pong pananalangin for guidance, protection, and also for provision. And gusto ko rin po i-take itong opportunity to. Salamat ho sa mga kapatid natin na talagang laging nasa likod ng gawain. Alam nyo ho, itong lakad kong ito, lakad po para sa gawain ng Panginoon. Kaya kung kayo po ay nakakasama ko, hindi man literal, ibig ko sabihin, kung kayo po ay nakakabakas ko sa mga ganitong gawain, naway asahan po ninyo na kayo po ay kabahagi ng bunga ng ministeryo ng Panginoon. Ano man po ang maging resulta nito, ano man po ang maging bunga nito, mga kapatid, bahagi po kayo dahil bukod sa kayo ay nanalangin, kayo po ay nagsakripisyo para maisakatuparan ang kalooban po ng Panginoon. Kaya nga, God bless po sa mga talagang sumusuporta sa atin pong gawain. At, syempre, gusto lang po nating batiin ngayong umaga. Kasama natin si Ate Tessie Lopez mula po dyan sa may Barangay 12, sa Letre, Caloocan. Good morning, Ate Tessie. At kung meron kayong katabit kasama dyan, pakikalabit nyo nga po, sabihin nyo, good morning daw, sabi ni Pastor. And then, good morning din kay Ate Jean Lacuna from Rizal. Ito po yung may bahay ni Kuya Tony.
Ayan, good morning Ate Jean at sana maayos po ang inyong kalagayan dyan. God bless po sa inyo. At kasama rin natin si Ate Milet De Lara ng East Bagong Barrio, Caloocan. Ayan, good morning po sa lahat. Maraming salamat again sa lahat po na nag-join ngayon pong umaga. Maraming pong salamat. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield. When you gave your son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you.